So yan, so may mga ganitong klase ng MPPT na solar charger. So papansin nyo dito, tingnan nyo, naka-zero na lang yung kanyang current. So bali dito tinesting natin sa maliit. So ayan, no, nagcha-charge siya. So dito wala na. At syempre kung bago ka pa lang dito sa channel natin, sana wag na wag nyo kakalimutan mag-like at mag-subscribe dito. So tuloy natin. So dito papakita ko sa inyo kung anong nangyari sa kanya. So tatanggalin na lang muna natin ito. So ayan, oh, kita niyo yung problema niya. So ito na siya ngayon. So yan. So pag tinanggal natin to, may apat lang screw yan dito sa magkabilang gilid. So ayan, nakikita nyo. Kailangan lang natin tanggalin. So yung apat na screw dyan. Pag ganun kasi nangyayari dyan, pumuputok yung fuse dito sa loob. So minsan din may nasisirang transistor dito na in channel. Karamihan yan in channel to, yan, oh, nakita nyo to. So lalapit natin. Ayan, oh, pumutok siya. So hindi lang ordinaryong putok, talagang nalusaw talaga siya. So bawat isa kasi niyan ng ano na yan, mayroon yan siyang, ayan, oh, kita nyo, mayroon siyang mga nakakabit na fuse. So isa yan sa nagiging problema, kaya once na makita nyo sa inyong mga solar charger na ganito, so bakit hindi na nagcha-charge? So may fuse siya sa loob. So yan yung yan isa sa pumuputok diyan pag nag-overcharge yung ating solar. So papakita ko rin sa inyo na meron itong transistor dito sa likod. So in channel transistor yung nakalagay dito. And ito naman yung temperature sensor niya. So tanggalin nyo lang yan para matanggal natin ito. So nakadikit siya sa heatsink. Kasi makikita nyo naman yung sunog. So ito yung kanyang temperature sensor. So tanggalin lang muna natin itong mga to para hindi sila nakasagabal. Para makakita nyo siya na naka-free lang muna. So yan, nakadikit lang yan dyan. So kung mapapansin nyo yung board nya, nag-iisa lang yan. Isang malaking setup lang ng isang board. So nandiyan na lahat, nakalagay yung ano, bawat linya yan, meron niyang isa-isang ano, may mga setting kasi siya eh. So bawat isa niyan meron niyang, nakita niyo may mga circuit siya. So dito siya sa pinakauna. So yan, ang possible niyan, pati yung transistor na yan, so nasira na rin yan. So kadalasan yung pag pumutok naman yung isa lang talaga yan siya. Diyan lang siya bumibigay or magkatapat sila. So yung kasama niya yung katapat. Tatanggalin muna natin itong mga to para makita nyo. So makikita nyo naman yung pagkakaiba nung nasira na talagang, ayan o. So madali lang, pwede nyo siyang palitan. Nabibilihan dito sa online ng pyesa. So ngayon ito na siya. Umpisa na natin itong tanggalin. So ganyan lang namin, simple lang gagawin natin dyan. So panoorin nyo na lang. So yan, inuna natin tinanggal yung fuse nya muna. So yan o, yung nasa gitna. So ngayon, sinunod na natin to, pati yung kanyang transistor. So yun lang naman yung nagkaroon ng problema dyan. Yung dalawa lang na yan. So, ito siya o. Ang line nito is nasa 30 amps. At ito naman yung ating nasirang in channel yan na transistor. Ito yung value nya. So sa online makakabili ka niyan, kaso nga lang 5 piraso na kasi kaagad eh. Pero kung meron naman diyan sa inyong malapit, so makakabili kayo ng isa. Pero sa akin kasi medyo mahirap kasi maghanap sa lugar namin. So yan, binorderan ko agad para meron na akong spare. So ngayon, ito, papakita ko sa inyo, papalitan natin yan. So pare-pareho ako. Mapapansin nyo magkakaiba yung kulay ng ating fuse. So may mga iba't ibang ano yan, code yan. Ibig sabihin sa kulay meron yung iba-ibang amperahe, kaya nagkakabago-bago yung kulay niyan. So itong green is 30. So kakabit natin to.
Yan. So ngayon ito, mahirapan tayo pagkabit nito kasi hindi na yun siya katulad nung nailagay na fuse. So mamaya papakita ko sa inyo. Dumating na ito yung ano natin. So ito, in-order ko talaga sa online. So pakita ko sa inyo kung anong itsura nung sinasabi ko. 5 piraso na kasi kaagad eh kapag nag-order ka. So bali may spare ka na rin yan. Oh. So hindi sila nagpapabili ng isahan lang. Bibili ka talaga 5 pieces na. So yan. Yung kagandahan na rin may spare na rin kahit pa paano. Ayan siya. Oh. So yung original, yung piliin nyo pag nag-order kayo. So ito yung fuse and ito na yung channel natin. So ikakabit na natin yan para may balik na natin ulit ito. So ingat lang nga pala pag pabalik nung nung itong transistor na to, kailangan pantay-pantay yan sila. Kasi hindi ka po pwedeng lumampas dun sa nakadikit dito na insulator kasi magaground yan dun sa mismong heatsink. So kasi itong likod niya na ito is may connection to yung nakikita nyo parang puti na yan, mayroon yung connection. Hindi yan po pwedeng dumikit mismo dun sa heatsink kasi magaground yan. So yan na siya. So kailangan sigurado talaga kayo na pantay na siya bago nyo hinangan. So yan. So natupi ko na, na-align ko na siya doon sa likod. So pwede ko na siyang hinangin ulit. So yan. So dito make sure nyo lang na nakakunik ng maayos. And syempre hindi magdikit-dikit. Make sure nyo talaga na hindi nakadikit yun sa contact. So pwede nyo gumamit kayo ng mga linipis na bagay para makita nyo talaga na hindi sila dumikit. So ayan na siya ngayon. Natapos natin. So buwasan lang natin itong mga pumasok sa paglalagyan natin ng fuse. Kasi yung fuse na yun, yan sinasabi ko nga kanina, hindi na natin yan siya maibabalik ng parang kailangan natin itong mga bagay na to. So yan. Kasi ito is aluminum na. So hindi siya katulad nung nakakabit doon na fuse. So aluminum na kasi siya, kaya kahit anong gawin natin paghihinang dyan, hindi mo yan makakabit. So kailangan natin ng mga to. So yan. I-insert natin dyan. So ganyan. Para kumapit sa dalawa. So mangyayari dyan, magiging ganito yan siya pag ginabit nyo. So ganito na, nakahinang, tapos naka-insert sa paa, tapos may insulator kang ilagay. So balik mo siya doon sa position ng fuse. So depende na yan sa inyo paano nyo siya ipoposition. So ayan So napahaba yung wire na sa akin pero okay lang naman, pwede naman siyang tupiin. So ayan. So mataas naman yung hindi naman babangga. So ayan. So kahit na halimbawa pumutok ulit siya, so madali ko na siyang papalitan. Kasi meron na akong nilagay na parang socket niya. So hindi ko na kailangan hinangin ulit dun. So ayan na siya. Ngayon gagawin natin, siyempre para masigurado natin yan, tetesterin natin lahat na kung pare-pareho na ba yung function. So ito yung transistor natin. So ayun. So yan. Okay, gitna. So okay, pare-pareho na. So pag may hindi kayo nakita kayo dito nagbago o hindi man lang nagpareho, so suspect nyo na kagad yan na mayroon yung problema. So dapat yan pare-pareho. So ngayon ibabalik ko na siya. So make sure nyo, ito yung sabi ko, pagbalik nito kailangan nga yung sabi ko nakatapat talaga ng gusto. So isukat nyo na kagad ng maayos bago nyo ipasok tong mga screw na to na hindi talaga siya nakaside sa heatsink. So ngayon tapos na tayo, babalik na natin tong kanyang ito muna yung connection ng LCD. So make sure na maingat lang, kailangan pantay yung pagkabalik nyo. So bago natin yan siya i-test ng maayos. So ganun lang. Yung
pagbabalik natin dahan-dahan lang. So ngayon para masukat natin, so kompleto na. So babalik na natin yung 4 na screw dito sa labas para matestingan na natin to. So ito na siya, nabuo na natin. So ikakabit ko na lang. So ito siya, bali kagabi nga pala hindi na natin siya na testing. So yan, nakikita nyo ngayon. Kasi itong solar na ito is naka-design lang siya pang umaga. So yung connection niya is gagana lang siya pag umaga. And then sa gabi, naka-off na siya. So kaya hindi ko na siya na testing. So yan, nakita nyo mayroon na tayong 2.1. So mamaya babalikan ko na to para makita natin kung tumaas na. And then syempre meron akong ginawa dito na dapat pag mayroon kayong mga ganito yan, may blowers kayo sa likod. Kasi yan siya, heatsink lang siya. Pag matagal na, hindi niya na rin yan kayang i-absorb lahat ng init. Kaya yun, nasusunog. Ito ngayon, naglagay ako ng blower sa likod. Para kahit na mainit na siya. So yun, itatapon lang nung blower natin yung init. So mayroon na papalamig dun sa heatsink niya. So ito, binalikan ko ulit siya. So bandang tanghali na to. So ayan na siya, taas na nung current niya. So yung 14.5 na set point ng maximum voltage. So yun, nakuha na natin. So yan, ganun lang yung mga diskarte. Kung may mga kaya pala dyan katanungan, so pwede naman natin sagutin yan. Pwede kayo mag-comment. So hanggang dito na lang muna siguro. At kung bago ka pa lang palagi dito sa channel natin, sana wag niyo kakalimutan mag-like at mag-subscribe dito. So hanggang dito na lang. Stay safe. Goodbye.